ang mga nangyayari sa daigdig na ayon sa iyong salita at ayon sa iyong kapangyarihan at ayon sa iyong sovereignty, Panginoon. Kaya ngayong umaga ay kami nagpapakumbaba at hindi kami nagpapalinis upang ang aming mga puso at aming kaisipan, ang aming katawan na ito ay kasapapanin mo upang maging daluyan ng iyong biyaya upang sa loob ang mga tao na nasa aming paligid na nag-oobserba at naghahanap ng kapayapaan ng pag-ibig at kapaturan ay maranasan sa magitan ng iyong mga ito. Sabayan mo po kami at samahan sa aming pakikinig kami magsalita. Sa namin binabalik ang papuri, ang pasasalamat at patulahati sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. It's good to be back. After 2 weeks na wala po ako at ako'y naman nagpapasalamat sa Panginoon sa ating mga pastor na nasa ating Batangas na dumalo po dito at nawa ay kayo ay napagpala rin sa kanyang mga mensahe. Yung lingkod ay talagang namimiss yung ganitong gawain. Okay? So, sa ating pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa 1 Peter, ay nasa bahagi pa rin po tayo ng 1 Peter chapter 3, verse 9. Okay? At ito po ay baga ay second part ng third part. Okay? So, hindi pa po tayo tapos doon sa talata. Ginagawa po kasi natin, in-expound natin, hinihimay-himay po na natin. At ang talata na ating pagbabasihan ay matatagpuan natin sa 1 Peter chapter 3, verse 9. Mangyari po na tayo muling tumayo at atin itong basahin ng sabay-sabay. Sabi po dito, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumumpa sa inyo. Sa halip ay pagpanain niyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos. Okay. Gaya po ng ating napag-aralan, last time ay nandito lang po tayo sa bahagi na huwag niyong gantihan ang masama na gumagawa ng masama. Okay? At sabi dito, ang response natin, huwag niyong supain sila. Ang sumusupa sa inyo sa halip ay pagpalain. Okay? So, yan po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Pero bago po yan, ay medyo maka-review muna tayo ng sandali. Ang paksa po natin, ang tema natin ay hinangon natin sa verse 10. Sabi, ayon sa nasusulat, ang magnanais ng payapa, pagsaganang pamumuhay, dila nila ipigilan sa paghabi ng kasamaan, ang anumang panliling lang at madayang pananalita sa kanilang mga labi ay hindi dapat lumabas. So, yan po yung makita natin na sa verse 10, let him who means to love life and see good days. Kaya po ang title ng ating pag-aaral o serie ay Living and Loving the Good Life. Pagkat maraming mga tao nabubuhay, ay hindi sila nabubuhay talaga. Parang gusto na lang mamatay. Okay? At hindi lang nakikita yung good days sa kanilang buhay. At yan po ay napag-aralan natin sa buhay ni si Haring Solomon, di ba? Yun po sa ating pag-aaral, ang good life ay hindi po matatagpuan sa mga great accomplishment. Okay? Siya po ay hari, alam natin, marami siyang accomplish. Pangalawa, ang good life was in great education. Kahit na po, pinakamatalino na po nung panahon na yun, si Solomon, ngayon ay sabihin natin, natas yung pinag-aralan mo, natapos ka sa ganitong Harvard, sabihin natin, di ba? Hindi po yan. Hindi mo makikita. At by the way, napakahalaga po yung kung saan natin pinag-aaral yung ating mga anak sapagkat kagaya ngayon. Sa UP, di ba? Maraming scholar dyan. Pero makikita nyo, maraming mga NPA na recruit dyan, di ba? Tama. So, hindi po yan sa mga great education. Pangatlo, good life wasn't in pleasure. Okay?
So, sabi nga ni Solomon, ay subukan ko yung uminom ng alak at babae. Diba? Kung kayo'y nagulat ako nung pag-uwi ko, nakita niyo yung mga limpak-limpak na salapis sa DPWH, di ba? Tapos anong ginagawa na sa pera? Punta sila sa casino, di ba? Pleasure, di ba? Kita nyo. Meron ang isang kasama ko sa tennis court, ang anak niya ay engineer. Sabi niya, Papa, gusto mo bang yumaman? Pero makukulong ko, sabi niya. Magkatrabaho sa DPWH. Ganun lang ang deal sila, di ba? So, ang good life ay yung maraming pera. Okay? So, tandaan natin, ano ba yung sinabi nga ni Solomon sa kanyang sarili? Sabi niya, dahil dito, naisip ko pang mas papalat ang mga patay kaysa sa mga buhay. Okay? So, hindi yun. So, makita natin, itong taong ito, okay, naranasan niya na magkaroon ng accomplishment, matalino, nasa kanya na ang lahat, wala nang mahanapin ng mga lalaki. Diba sabi niya, sa babae, ala, sikatan, pero wala dyan ang good life. Okay? So, sa ating pag-aaral, sabi niya, una, na simple, maliwanag at direktang punto na tayo ay ibigin natin ang buhay at makita natin ang araw-araw sa good. Kinakailangan magkaroon tayo ng right attitude. At para magkaroon tayo ng right attitude, merong 5 component. Okay, ayon sa ating pag-aaral, bilang po ito, kinakailangan meron tayong harmonious, okay, o magkaisang akala. Very peaceful po tayo. Hindi tayo nakikipag-away lagi. Okay? Marunong tayo umunawa. Okay? Magkaroon ng pagkakaisa. Okay? And also, yung sympathetic, madamayin. Pangatlo, yung tinatawag na brotherly love. Okay? Ibigang tulad ng magkakapatid. Yung pang-apat ay magkaroon tayo ng kind-hearted o mahabagi. Okay? At yung pang-lima ay humble in spirit. Mapagpakumbabang pag-iisip. Okay? Kasi karamihan po, nag-aaway, nagtatalo, ay dahil mataas masyado yung kailang pagtingin sa sarili. Okay? Wala silang humble spirit o servant spirit. So, yan po yung makikita natin na 5 sangkap para magkaroon tayo ng right attitude. Okay? So, dako tayo doon. Sabi doon na sa ating pag-aaral, huwag ninyong gantihan ang masama ng gumagawa sa inyo ng masama. Okay? So, sa English, yung pangalawa na makita natin ay yung magkaroon tayo ng right response. Kapag meron kang gumagawa sa iyo ng masama, ano gagawin mo? Gagawa mo ba ng masama? Sabi dito, hindi. Okay? So, yun po ang makikita natin, pangalawa na makikita natin na puntos para maging maayos at maging maganda ang ating buhay. Kapag meron daw gumagawa sa ating masama, ay huwag nating gantihan ng masama. Okay? So, yan po yung ating tinalakay. Right response, right attitude, and right response. Ano po ba ibig sabihin noon ng right response? Ibig sabihin, no retaliation. Kung sinuntok ka, binubog ka, o mabubugin. Diba? So, yun po yun. So, yun po yung sinasabi sa verse 9, no retaliation, okay? Walang pagbabanta na, gaganti ako, magigiganti ako sa iyo balang araw. Walang ganoon. Okay? So, yun po ang ibig sabihin. Simply said, no returning evil for evil. Okay? Kung meron mang nasa isip mo na may gumawa sa iyo ng kasamaan, itigil mo yun. Okay? So, yan po ang sinasabi ng Biblia. And then, makikita natin sa mundo na ito, di ba? Kaya nagkakaroon ng awayan sa kalye, malimit yan, di ba? Eh dahil nga mainit ang ulo, mainit ka rin, di ba? Minsan nagsasapakan, meron namang ibaan. Papalit, di ba? Sa ibang lugar ay makita natin nung panahon doon sa Imus o sa Anabu at sa Kamalagasan, barilan yun. Bakit binalagay sa babarilin din yun, di ba? So, ganoon po ang sistema ng mundo.
Pero pag ikaw'y mananampalataya, magkaiba, iba ang turo sa atin ng Panginoon. At alam natin, ang konteksto po nito, pinipersecute ang mga mananampalataya, ba? Pinapatay sila, dinedeprive sila, inaapi sila, inuusik sila. Huwag mong gantihan. So, yun po yung pinaka-basic biblical principle na makikita natin para ibigin natin ang ating buhay at makita natin yung mabuting buhay o araw sa ating buhay. Okay? Sa NASB, sabi niya, you are not to return evil or insult for insult. So, ano po ibig sabihin nito? Yung evil, nakita natin, yung kilos o gawa. Sinunto ka, binugbog ka, okay? Dineprive ka, hindi ka pinakain, ikapsahan ka. Ngayon, from action, makikita natin yung insulto, salita. Di ba? Hindi ka nga binugbog, minura ka naman. So, kung minura ka, huwag mong murahin. Di ba? So, makikita natin dito, mula sa action, naging verbal naman. Okay? So, sabi dito, you are not only to do evil retaliation. Okay, go on. You are not also to retaliate with thanks. Diba? Ito kasi ang bibihira na yung binubugbog tayo, pinaparusahan, bihira, di ba? Pero ang malimit yung kasi yung salita mura, pang-aapi, pang-aabuso sa iyo. Ikaw, pag hindi mo napigil yung sarili mo, okay, magsasalita ka rin ng masama. Diba? So, yan po ay napakahalaga na tinuturo sa atin ng Panginoon. Just recently, isang araw, pupunta kami sa Imus noon. Okay? Nagsisignal ako. Pag labas kong ganyan, nasignal naman ako yung rules kasi yun si turo ng kuya ko. Bumagsak siya sa Australia dahil pag galing ka sa park, pag lalabas ka, magsisignal ka. Bira ang gumagawa, no? Di ba? Usually, sisignal ka, kakaliwa ko, kakanin ka. So, nagsisignal naman ako. So, tinitingnan ko yung parating. Pag signal ko niya, siyempre, bibilisan mo pa. Ba, may umovertake na nakamoto. Galipas. Tinigilan pa ako. So, medyo nag-iin ulo mo. Binubusin ako siya. Ayaw ko palampasin niya. Diba? Ay, kung siya minura, sabi ko, wala kang helmet. Huwag kang magmayabang. Mayabang ko, wala namang helmet. Kumabang ka sa aksidente siya. Yes na lang. Pero, hindi pa rin maganda yung mga, minsan nag-iinit ang ulo mo, di ba? Dahil nga sa ginagawa mo. So, yun po yung makikita natin na itinuturo ng Panginoon na I was really, malungkot ako, nangihinaksa ko itong hirap ng 2 linggo kang walang church. Pagkamat nagbabasa ka personally, medyo yung bang mahina ka, spiritually, di ba? Minsan na nadadala ka ng simbuyo ng iyong damdamin. Pero, napigilan ko pa rin siya, sabi ko, hindi ko naman siya minura, kundi sinabi ko, wala kang helmet, mag-ingat, nakawawa ka, huwag kang magmayabang sa akin. Di ba? Siya pa yung mayabang Okay? Nagpo-overtake siya na may signal na ako. Okay, anyway, I'm not justifying by tama ako. Pero yung punto ko, yung pang natin, di ba? Yes. Nakakapagsalita tayo. Kapag na-insulto tayo, ay nagre-retaliate ka tayo. Okay? Yan po yung makikita natin. Ito yung ating pag-aaral. Ngayon, mag-umpisa. Kay Jesus Christ. Ang sistema po dito ay merong isang bulag na ipinanganak siya, pinagaling siya, tinatanong siya ng mga Pariseo noon. Sino nagpagaling sa iyo? Si Jesus niya Sabi niya. Pero, imbis na maniwala sila, ang sabi, at sila ay kanilang minura. Minura. Okay? Ikaw ay alagad niya. Ngunit kami mga alagad ni Moses. Ayaw kasi nang tanggapin na magiging alagad sila ni Jesus. Okay? Ang tinutukoy niya yung bulag. Kasi ayaw lang maniwala. Sa madaling salita ay mayroon silang binitawang masama. Minura niya yung bulag at maging si Jesus kasama niyo. Okay? Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Gumanti ba siya? Hindi. Di ba? Tinuruan niya ba ang bulag na magsalita? Pipipilit sila na i-deny yung ni Jesus Christ. Hindi sabi niya. Masama lang po, bulag ako. Okay? At ang nagpagaling sa akin dito si Jesus.
ay gusto niyo bang maniwala? Ayaw nila maniwala. Gusto niyo bang maging alagad niya? Ayaw nila talaga. Okay? So, diyan po makikita natin na nakita ni Pablo rin, makikita natin ito, si Pablo, natutunan niya, okay? Bagamat ang time na yun ay kaaway pa si Pablo o si Saulo pa noon, pero sa magitan ng banal na espiritu, ay tinuruan siya kung siya ay naging mananampalataya. Anong sabi niya? Sa verse 11 ng chapter 5, ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakisamahan, mali pa yung aking nabasa. Sabi, nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Hindi siya nangihingi, hindi kagaya ng iba ay panihingi. No? Sabi niya, idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Pero tanong mo sa mga kumagasa. At kapag kami inuusig, tinitiis din namin timon. So ano makita natin dito? Kapag may lumalait sa kanya, speaking ng masama, ang gano'n niya, pinagpe-pray niya. Okay? So, yan po makita natin na natutunan ni Pablo, okay, kay Jesus Christ sa magitan ng inspirasyon ng Holy Spirit. Okay? Ano pa yung itinuro ni Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 11? Ano sabi? Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakisamahan ay ang mga nagsasabing sila Kristyano. Okay? They're confessing na sila Kristyano. Pero, anong klase pamumuhay na? Nakikiapid, sakim, sumasamba saan? Sa Diyos-Diyosan. Ito yung sinasabi natin, nanlalait, naglalasing, nagnanakaw. Ano dapat gawin natin doon? Huwag kayong makisalo sa ganyang uri ng mga tao. Okay? So, anong payo niya? You don't even want to associate with someone who insults people. So, kung meron kang kasama na sinasabing Kristiyano, at every time na nag-uusap kayo, insulto naman siya ng insulto. Sinisiraan niya yung ibang tao. Sabi niya, iwanan mo yan. Huwag kang makasama. Bakit? Maapektuhan ka niyan. Di ba tama? Ako niyo, yun po ang payo ni Pablo. Okay? Na huwag tayong makikisama sa mga nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, at nagnanakaw. So, sad to say, no? Sabi to, Kristiyano to, pero nakikita pa yung mga ganitong mga atin. Kapag ganun, iwasan po natin. Okay? Kasi hindi mo nang mababago yun. Pero ang masama dito, baka ma-influensya ka pa niya. Okay? So, ano pa? Bakit natin dito sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Sabi, hindi ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangano niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, ano yung ulit? Nandalait ng kapwa, okay? O nandadaya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Okay? So maliwanag po yan na ayaw ng Diyos yung mga nandalait ng kapwa. Okay? Huwag natin siyang pagsamahan at alam natin na walang bahagi yan sa kaharian ng Diyos. Kaya kung ikaw yung sasabi na ikaw ay mananampalataya at nakikita pa sa iyo itong mga ganitong salita ng mga ginagawa basta sa mga gawain, ay magsisik po tayo. Okay? Kasi wala nang bahagi yan. Ngayon, ang tanong, sino ang gaganti sa mga taong gumagawa sa iyo ng masama? Sino ang gaganti sa mga nanlalait sa iyo? Okay? Yan po ang tanong. So, who will going to bring the equity? Sino ang gaganti sa iyo? Okay? Sino nga ba? Sabi ng Panginoon sa Romans 12, verse 19, vengeance is mine, says the Lord, I will repay. Okay? Sa Tagalog, basahin natin, sabi niya dyan, huwag kayong maghiganti. Kasi nga, yung gumagawa sa iyo ng masama, gagawa mong ba masama? Sabi, hindi, di ba? Masakit eh. Sorry. Ngayon nangyari, wala siya kasi, binugbog siya, di ba? Pasak-pasak yan. Gumanti ba siya? Hindi, di ba?
Ako nung ginagawa ng kaso doon sa dating kusina, kalaban mo, Vice President. Lalabanan mo sa korte, 2 taon daw yun. Ayoko na gano'n. Diba? 2 taon ka uupo, mag-iinis ang tao. Hindi mo gusto yun, di ba naman? Bahala na ng Diyos. Okay? Kasi ito yung katwiran ko at sinasabi ng Biblia, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Okay? So, ayos natin pag-aaral, the reason kung bakit yun, kasi para patunayan natin na tayo, iba na iba na tayo. Hindi na tayo kaparehas nila. Okay? So, what is the ideal na response kapag pinapersecute tayo mga believer, being treated in a hostile way? Ang dapat natin gawin na yan, ibigin natin ang ating mga kaaway. Yan po ang ibig sabihin ng 1 Peter chapter 3, verse 9, na sinasabi yan, not returning evil for evil or insult for insult by giving a blessing instead. Okay? So, hindi tayo gaganti ng kasamaan o kung inuunsulto tayo, minumura tayo, hindi natin sila mumurahin. Anong dapat natin gawin? But giving a blessing instead. Okay? So, ano po ba ibig sabihin noon? Ano po bang ibig sabihin ng blessed o yung giving blessing o pagpalain nyo sila? Okay? So, dapat ipakita natin yung pagmamahal, yung pagbe-bless sa kanya. Okay? Pero makita natin dito na hindi madali yun. Tama? Sa totoo lang, kung kayo meron karanasan na ganyan, di ba? Hindi madali. Okay? Pero yun po ang tamang response. Okay, sabi sa inyo na bawat isa sa atin ay darating doon sa ganoon. Kaya ngayon, ang susunod na tanong natin, ano po bang ibig sabihin ng giving blessing? Okay? What does it mean to give blessing? Sa mga Katoliko o pares, sasabi niya, bless you, my son. Okay? So, pinopronounce natin blessing, di ba? Bisa pag nagmamano sa atin, papalain. Ito ay meron. Pero ang konteksto po nito ay yung eulogy, ibig sabihin, pagbibigay ng papuri. Okay? So, giving praise. Okay? Ano po ba involved dito? Okay, tingnan po natin. Una, ibig sabihin ito is to love someone unconditionally. Okay? So, yan po ay makikita natin sa chapter 5, verse 38 to 39. Ito po yung turo ng ating Panginoon. Ano sabi niya? Narinig nyo, sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Diba? Pag tinanggalan ka ng mata rin doon. Pag ngipin, tanggalan mo ng ngipin. Okay? At sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pag-igantihan ang masamang tao. Okay? So, kung ang kalakaran noon ay mata sa mata, ngipin sa ngipin, pero ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong pag-igantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka nga sa pisngi, iharap mo pa sa kanyang kaliwa. Okay? So, ibig sabihin, walang pagganti. And then sa verse 43 ng chapter 5, sabi niya, narinig niyo sinasabi ko, ibigin mo ang iyong kapwa at kamunihan mo ang iyong kaaway. Okay? So, ito pong makikita natin na unang-una, to give blessing ay yung mahalin mo ang iyong kapwa. Okay? Na kahit hindi siya katanggap-tanggap, masama yung ginawa, kasi ito ang sabi ng Diyos. Kasi yun ang susundin mo. Okay? Ang tanong, ay ito ba ay emosyon? O nasa isip mo? O nasa doon tayo? Sige. Pinapatawad ko na siya. Okay? Ito yun, minsan ganun tayo ginagawa natin, di ba? Nararamdaman o nasa isip natin, pero maliwanag po na hindi po ito basta emosyon lang. Ang sabi po dito, it is more of an act of service. Ibig sabihin, you seek a means to serve them. Okay? So, halimbawa, kinakaaway ka. May mga kapitbahay ka, reklamo ng reklamo, pintas ng pintas. So, imbis na sumpain mo sila o gantihan mo sila, ano mo, tinatapunan ka ng basura, nagsasabihan ka ng ganito. Diba? Dapat gawin mo. Hindi
instead na sumpain mo sila, kamungian mo sila, gawin mo yung ginagawa nila, ang sabi dito ay mag-isip ka ng paraan na mapagilingkuran mo sila. Okay? Kung gusto mo na to turn an enemy into a friend, yung kaaway mo, gawin mong kaibigan, find a way to serve them. Okay? Sa tennis court, maraming mga pitasero doon maraming mga reklamador, maraming pipitasan. Kaya sabi sa inyo, mayroong isang pastor doon nagtitenis napikon umalis na siya. Maraming ganun kasi, pilosopo, magtatanong, taasarin ka. Pero ako, ang style ko po, kapag meron silang nasira sa plumbing man, electrical, whatever, tinutulungan ko sila. Okay? So, ganun po yung para mawala, hindi na sila mag-aasar. Hindi ka na iinisin. Kasi pinaglilingkuran mo sila. Okay? So, di ba, mga kapitbahay ka, reklamo rin na reklamo. Pag may ginagawa sila, tulungan mo sila. Servisyon sila. O, di ba, mawala yun. Tama. Yun po ang praktikal na pamamaraan. Yeah? Kaya sabi po sa Matthew chapter 5:44 sabi niya, ngunit ito naman ang sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin niyo ang mga umuusig sa inyo. Okay? So, yan po yung makikita natin. Pangalawa, na practical na pamamaraan to give blessing bukod sa mahalin natin sila unconditionally is to pray for their salvation. At nga po yung sinasabi sa Matthew 5:44. Hindi lang basta ipagpipray, kundi ipanalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Ang ipapanalangin na yung kaligtasan nila. The reason kung bakit sila ganoon ay dahil hindi sila pa saved. By the way, si Charlie Kirk, nababasa niyo ba sa Facebook yung nangyari sa Amerika? Siya yung picture siya, 31 years old. Diba? Binali siya. Diba? In-assassinate siya. Okay? So, the reason kung bakit may mga taong galit sa kanya ay dahil hindi sila mag-Christian. Okay? So, pero ang trabaho niya talaga, kahit mangaral siya ng Ebanghelyo. Okay? So, yun po ang makikita natin na ginawa niya. Ipag-pray natin. Kahit siguro yung siyempre, yung mga kamag-anak niya, pero alam natin na dahilan kung bakit may umuusik sa atin dahil hindi nga sila pa mananampalataya. Okay? Pangatlo, na makita natin na to love unconditionally, to pray for their salvation. Ang pangatlo na pamamaraan ng pagbibigay ng blessing is by being thankful to them. Mapagpasalamat tayo doon sa mga pumipinta sa atin. Okay? By the way, in term na bless, okay, ay sa Bible, it means to thank. Pag sinabi yung bless the Lord, ibig sabihin yun, salamat sa Panginoon. Kapag nag-bless ka sa God, we thank Him, di ba? At yun nga sa ating gagawin mamaya, nung tinanggap ni Jesus ang tinapay, sabi niya ay He blessed it, He was thanking God for it, di ba? At kaya makita natin when we say at the table that we are going to bow at our heads and say the blessing, di ba? Kapag bago tayo kumain, di ba? Nagpe-pray po tayo. Di ba? Parang pagsalamat sa atin. So, yun pong ibig sabihin ng blessing, to give thanks for them. Okay? Lagi tayong nagpapasalamat. Pang-apat ay by speaking well of them. Okay? Ang istorya po naman dito ay makita natin sa Luke chapter 1 verse 42. Ang istorya po nito ay patungkol po kay Elizabeth. Si Elizabeth po at si Mary ay magpinsan. Si Elizabeth po ang nanay ni John the Baptist. Diba? Nauna 6 months. Diba? Alam natin si John the Baptist ang magpapakilala kay Jesus Christ. Nakita sila ni Mary na kanyang pinsan. Okay?
At ano sinabi niya? Napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinalamin yung sinapupunan. Nagkwentuhan silang magpinsan eh. May buntis ka. At ang ipapanganak mo ay si Juan Bautista na magpapakilala kay Jesus Christ. Eh siya naman, pero hindi ako na buntis ko. Ano yung pang-controversial yun. Pero alam nila yung hula, di ba? Na siya yung pinili na banal na espiritu na magdadala kay Jesus Christ. Ano, sinumpa ba niya? O chinismis ba niya? O di ano sinabi niya? Pinagpala ka. Napasigaw siya. He said good things. Hindi, immoral ka. Nakakaya ka. Hindi, di ba tayo minsan panikita, masama ang ginagawa natin. Sinisiraan natin ang ating kapwa. Pero sabi niya, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Okay? So, we speak well of them. Diba? Ako niyo yun? Kaibahan, kung merong mga tao, kanina sabi nga ni Pablo, huwag mong pagsamahan yung mga lalaki. Hindi. Tayo, we always give blessing. Misis ko sasabi niya, paulit-ulit daw ako sa mga blessing ko. Eh, gusto ko yun eh. Mas gusto ko yung nagbe-bless ako o yung nagpapasalamat. Hindi ako nagyayabang. Nagpapasalamat ka, pinagpala ka. Diba? Ano gusto mo? Reklamo, katabi mo o nagpapasalamat lagi? Diba? Mas masarap na lagi nagpapasalamat. Yung po, sinasabi ng Panginoon, lagi tayong nagbibigay ng blessing. So, pang-apat, pang-lima, ay we seek and desire their well-being. So, hindi lang po natin sila minamahal conditionally at gusto natin silang tulungan, servisyoan. Hindi lang sa gusto natin silang ipag-pray na maligtas at magpasalamat tayo kasi sapagkat napupuna tayo. Ay, salamat, napuna mo ko. Thank you. Yun ang dapat natin maging attitude. At nagmamalasakit ka sa akin. Pang-apat ay, sabi nga ay, nagsasalita tayo ng well to them. And also, pang-lima, ay naghahanga tayo at nagde-desire that there will be mapabuti rin naman sila. Kasi minsan nga ay dahil sa inggit eh. Paano po ba ako? Inggit sila eh. Dahil sa mga pagpapala mo, nahingit sila kaya masama ang kailang sinasabi sa iyo. Kaya pag-pray mo sila. Hindi lang sila maligtas, hindi ano. Sana mapabuti ang kailang buhay. Tama? So, yan po yung sinasabi sa Luke 6:28 na may pagpalain ninyo ang sumusumpat sa inyo at ipanalangin ang mga aapi sa inyo. Parehas din po yung basic na makikita natin sa idea of praying sa salvation, pero ito ay ina-extend natin a little beyond. Bukod sa sila ay maligtas, sila rin ipagpalain ng Panginoon sa kanilang pamumuhay. Tama? Kasi kung minsan naiinggit nga eh. Ako niyo po ba? Yan lang na sa mga magkakapatid, di ba? Kanina nga tanong ng ni Jojo sa akin, hindi ba naiinggit sila sa iyo? Pastor, at ikaw ang tinutuluan ng nanay-tatay ko. Eh, siyempre ko, hindi ko problema yun. Di ba? Basta ako, ginagampanan ko, i-honor ko, sabi ng Biblia, i-honor mo ang iyong mga magulang. Habang may buhay, tinuro ko rin sa mga anak ko. Di ba? Ngayon, kung ako yung mga ipagpalain ng aking mga magulang, hindi ko problema. Bagamat may mga naiinggit talaga. Di ba? Pero pagpray natin sila na sanay, pagpalain din sila. Pero kapag hindi kasi sila sumusunod sa Biblia, okay? Kaya nga hindi sila napagpapala. Kaya sa susunod natin pag-aaral, bukod sa yung right response natin, okay? Yung right natin na pagbabasihan, right standard natin, ang Biblia. Okay? So ano sabi sa Matthew 25 verse 34? Kaya sinasabi ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin niyo ang kahiyang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig." Ang istorya po ito, ang konteksto po ito yung pagdating ng judgment. Haharap po tayo sa harapan ng Panginoon. Ano sasabihin ng hari? Ano sasabihin ng Panginoon?
sa mga pinili niya, o mga alagad niya, o mga mananampalataya, sabi niya, pinagpala ng aking Ama. So kung kayo ay laging pinagpapala, okay, kayo ay bahagi ng pagpinagpala, ito ay, sabi nga, yung mapalad po kayo. Ang blessing po ay talagang ito ay nagbibigay ng magandang buhay. So iwasan po natin mag-insulto, iwasan po natin yung magreklamo, iwasan po natin magsakit sa ating kapwa. Bagkos ay lagi tayong mapagpasalamat at ipinagpe-pray po natin yung mga pumuusik sa atin. Okay? At ang mangyayari, tayo talagang makakita natin ang bawat araw ay mabuti at tayo ay pagpapalain. So, in summary na po, makita natin, if you want to bless someone, when they insult you, kapag ininsulto ka, ano dapat mong gawin? Love them unconditionally. Okay? Pangalawa, you seek to demonstrate it by some act of service. Okay? So, hindi lang po yan emosyon. Okay? Ang pagpapakita po ng pag-ibig ay pagpapakita ng act of service. Ang kapatid ko po ay mahilig po siya magluto, sabi nga niya. At meron po siyang kaibigan na pag binati mo, sarap ng luto mong lingwa. Ate mo ba? Sabi niya. Nagalang kita, sabi sa akin. Kailan ba? Nung anniversary po ng aking tatay, dala siya ng ganyang kalaking lingwa. Sabi ko, masarap din yung dito, brownies, no? Di 3 kahon, bitiman. Sabi ko, ang dami ko kinain yun. Bigay uli ng 3 bago umuwi. Dinagdagan pa ng 2. Ayaw, may dala ka ba man? Iniwi ko pa, galing Australia. So yun po, sabi niya ay demonstration niya ng service. Okay? Yung babae na yun, at maging aking kapatid ay mahilig sila sa pagkain. Ako naman, nung ako'y nandoon, demonstration ng aking service ay paglilinis ko ano man ang meron sila sa plumbing man, maging gardening man. Okay? Kasi pag wala kang ginawa, giginawin ka lang. So yun ang act of service mo sa kanila. Tama? Hindi ka yung hihiga-higa kasi hirap ko sa Australia, dandamig 8 degrees, 11 degrees, 10 degrees, dandamig. Parang nasa freezer rin, o yung nasa refrigerator. Sabi, gusto mo lang matulog. Yung mga kuwala, gano'n 18 to 20 hours na tutulog lang. Sanay kasi sila sa malamig. Okay? Pero hindi naman tayo kuwala. So, naghahanap tayo ng gagawin mo. Okay? So, yun ang aking act of service. Okay? Pangatlo, ay makita natin, pray for their salvation or spiritual growth. Kasi, kung yung iba ang inusuto sa inyo ay hindi pa mananangka, pray natin yung salvation nila. Pero kung Christian niya, pero matabil pa rin ang bibig, pag-pray natin yung kanyang spiritual growth. Okay, tama? And then, susunod, ay be thankful to them. Mapagpasalamat tayo. Minsan kasi nag-react agad tayo. Mabuti yung minsan kapag napuna tayo, ibig sabihin concern sila sa atin. Tama? Kaya pasalamatan natin sila. At pang susunod, I speak well of them. Okay? Sabi rin naman tayo ng maganda para sa kanila. Kaya imbis na pintasan natin, kagaya ni Elizabeth, nung nakita niya si Mary, pinapalakan. Hindi sila nag-inggitan, di ba? Kumbaga sa ranking, ay mas taas si John the Baptist, ang siyang huling propeta. Okay? Si Jesus Christ naman, ang Messiah. Tama? Di ba, minsan nagko-comparean kayo sa isa't isa? Pag nakita mo na higit, may higit kayo kung anong siya sabi mo, tama mo ba? Pero sabi niya, pinagpala ka. Di ba? Tama mo ba ako? So, ganun ang dapat gawin natin. So, speak well of them, and at ang panguli, seek and desire their well-being. So, sana pag-pray din natin na maging maayos din ang kailang buhay. Ano yung tututusin sa inyo? Ang haba naman, Pastor, ang dami natin gagawin kapag merong insulto sa atin. To sum it up, okay, para medyo mixing, hindi naman, matandaan natin, ito ay nabubuo lamang
Okay? Now, kung isa-sum up natin, pagsasama-samahin natin, mag-uumpisa to sa letter F. Ibig sabihin, forgive them. Kapag may umunsulto sa inyo, gumagawa sa inyo masama, patawarin niyo sila. Okay? Doon po napapaloob ang lahat ng bagay niya sa tamang pag-response. Ito po ay yung amount of forgiveness, pagpapatawad, unselfish, hindi lang yung sarili mo, iniisip mo. Kasi, nasaktan ako eh, paano yun? Huwag mong isipin lang yung sarili mo. Kundi, pagpatawad ka, mapagbiyaya ka, merciful love to someone who harmed you. Yan po ang dapat nating gawin. Kagaya po na sabi ko sa inyo, yung recently na nangyari si Charlie Kirk, okay, noong September 10, 31 years old lang po siya, ibinaril po siya habang nagsasalita siya sa large crowd of campus sa Utah Valley University. Okay? Siya po ay CEO and co-founder ng Turning Point. Actually, hindi ko rin siya masyadong kakilala, pero labas na labas siya sa aking Facebook at ni-search ko po siya, napanood yung YouTube. Mahusay po siya talagang evangelist. At ang isang style po niya ay nakikipag-debate siya sa mga napanood ko yung babae na ayaw gusto niya yung abortion, pero ang galing niya magpaliwanag. Hindi siya nagagalit, hindi niya inisulto yung kanyang kausap. Tapos ay sinasabi ang tama ang salita ng Diyos. Kasi nga ang abortion, sabi niya ay kung 70 million ang pinatay ng Holocaust noong araw, di ba mga ang abortion sa Amerika ay times 3. Ganun katindi. Pero ang pananaw ng babae, hindi ka naman yun buhay. Embryo lang daw yun. Buhay. Hindi na nakikita masama. Pero so ito, pinapromote niya para sa mga babae at mga lalaki. Magkasama kayo, hindi yung sex lang. Pag nabuntis, alaglag mo. Kaya sabi niya yung biblical. At parang galit sa kanya. Even the mga Muslim, whatever, ibang believe. Pero matapang siya sabihin ang katotohanan. Okay? Pero makita po natin kapag ikaw ay mananampalataya ay yung pagpapatawad. Meron din po isang storya tungkol kay sa bayaw po yung brother-in-law ni John MacArthur, si Dwayne Ray. Okay? Si Dwayne Ray ay meron siyang anak na pangalan ay si Tim. Siya po ay sigasig na Kristyano. Hinahangaan po siya ng mga Kristyano sa church nila. Siya po ay volleyball player ng Northridge at involved po sa church. Pero anong nangyari po, siya ay nagtatrabaho sa isang market at meron po doong na drug addict na nanloob sa market po noon. At ang nangyari po, tinulungan ni Tim, okay? Bali pamangkin po ito ni John MacArthur at napatay po ito. Of course, nakakalungkot, diba? Hinahangaan itong batang ito at napatay siya. Alam niyo, ang sabi ng kanyang bayaw, hirap para sa kanya. Ang sabi niya, someone ay dapat pumunta sa jail para ma-reach out yung taong ito na pumatay sa aking anak para ma-present sa kanya ang gospel. Yung pumatay sa iyong anak ay gusto niya na meron. Of course, parang hirap pa siya. Di ba? Papatayin siya. Okay? Pero sabi niya, ang design niya, pinapatawin niya, pero sabi niya, gusto ko meron sanang pumunta sa tao ito sa jail para makarinig ng Ebanghelyo. At ang nangyari, yung asawa ni John MacArthur na si Patricia, na kapatid, balitiya ni Tim, na patay, ay pumunta sa jail at isinir yung Ebanghelyo sa tao pumatay sa kanyang pamangkin. So ito po yung tamang pag-response na pagpapatawad sa tao na pumatay sa kanilang pamangkin. So that is the right response. At makikita natin po yan ang modelo ng ating Panginoon. Sabi niya, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawa dapat tularan. At yan din po yung nakita ko na nabasa ko sa write-up tungkol kay Charlie na talagang para sa kanya. Kung maghihirap man siya, masipiti man siya, patayin man siya para sa kanya.
isang kagalakan para sa kanya. Ito yun. Kaya tuloy kung minabasa ko kung Muslim ang pangalan, sabi, nakamit mo lang yung gusto mong mangyari sa iyo kasi gagawin, diba? Mamatay ka para sa Panginoon. So, gano'n yung ginawa ng iba, pinatay na siya. Okay? Pero sabi niya, tingnan niyo si Jesus Christ. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Tingnan niyo? Perfecto si Jesus Christ, diba? Nang siya insultuhin, ang ginawa niya, gumanti ba siya? Hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hanggang sa mapatay sa krus, siyempre nagmanta, oy, balang araw, bahala. Tandaan yung mga mukha niya. Okay? Hindi. Sa halip ay ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan ng mga to. Actually, isa sa mga sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi na alam ang kailang ginagawa. They were controlled by the evil spirit. Diba? Kaya na ginagawa, pagaya ni Saulo noon, di ba naalala niyo yun? Kasama si Saulo sa pinag-pray ni Jesus Christ. Hindi lang ginagawa niya. Pinipersecute niya mga Kristiyano, pinapatay niya, di ba naman? Hindi niya alam, ginagawa niya. Nung kinaharap ni Jesus Christ, si Saulo, sabi niya, Saulo, bakit ako inusik? Sabi, sino ka? Hindi niya alam. Ako si Jesus na yung pinag-uusig. Nung naniwanatan siya na enlightened, nabago siya, Ama! So that's the reason kung bakit dapat nating patawarin ang mga gumagawa sa atin ng kasalanan. Okay? That's the way to do it. You just commit yourself to God. Ipagkatiwala mo sa Diyos, siya ay makapangyarihan. You utter no threat. So, kagaya po nangyari, parang sa iba, yung ginawa kay Charlie Kirk ay yung mga aktivista, lalaban nyo, di ba? Gaganti sila. Pero sa mga Kristiyano, hindi. Sabi nga ay marami mga tao ay hindi makilala personally si Charlie Kirk. Ako, hindi ko makilala rin siya personally. Pero nung nabasa mo at nakita mo yung kanyang buhay, apektado ka. Bakit? Kasi bahagi ka ng Kristiyano o bahagi ka ng believer na kasama mo siya. You are brother in Christ. So instead na gumanti ka, mag-start ito ay makikita natin na lalong nagbibigay ito ng sigla para sa mga mananampalaya na mamumuhay para sa Panginoon. Para sa nga, to live is Christ and to die is gain. At hindi sila nag-ahasik na kasamaan. At yung nga po ang ginagawa. At nga sabi nga niya sa tigilan na natin yung mag-cellphone o sa social media kasi diyan makikita yung mga nagtuturo ng paghihimagsik laban sa mga kabataan. Sabi, you stop and have time for your family. Diba? So, makita natin dito, tingnan nyo ito, take note. Kung si Jesus Christ could do that, nagawa yan. Nasabi siya ay perfect. Sabi sa verse 22 ng ating binasa sa first chapter 2 ng verse 22 ng Twitter, hindi po siya nag-commit ng sin, hindi siya nagkasala. So, sabi dito, how much more higit tayo should be able to do that who are unworthy sinners. Diba? Kung si Jesus na perfecto, wala siyang kasalanan, nagawa niya na hindi gumanti. How much more us? Kumbaga, kung merong mga nangyayari sa ating kasamaan, isa karapat-dapat lang tayo kasi makasalanan tayo. Tama? So, yung hamon para sa atin. Okay? Nagtamang response. Kasi makasalanan tayo. Baka bahagi ng pag-iinsulto, bahagi ng may sinasabi sa atin dahil masama tayo talaga, may mali tayo. Pero si Jesus Christ, wala, perfecto siya. Pero hindi pa rin siya. Okay? How much more? Okay? Dito makita natin, if you want to live to its fullest and love it, okay? Tayo buhay natin. Ano dapat natin gawin? Learn to have the right attitude. Pangalawa is to cultivate the right response. Okay? At wala na pong pwede
nakatanggap-tanggap na tugon sa pamamagitan ng hindi natin pagganti at hindi tayo mag-insulto kung tayo insultuhin, bagkos iibigin natin ang ating kapwa. Hindi pa tayo pause doon sa last part ng 1 Peter chapter 3. Tatapusin natin ito verse 9. Nandoon na tayo sa huling bahagi. Ano sabi? Tapos na tayo doon sa huwag na tayong gagantiin sa masama, nagbabago sa inyo masama. Okay? Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo, sa halip ay pagpalain niyo. Okay? So, yun yung tamang response. Okay? Dadaan ngayon tayo sa pagmalimbahan. Sabi, ano? Dahilan? Dahil ano? Pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. So napahalaga po nyo, no? Na tayo daw ay ano? Pinili. For you were called for the very purpose that you might inherit a blessing. Okay? Napakahalagang statement po yan. Ano po yung ibig sabihin ng call o tinawag tayo? It is the elections to salvation. Mapalad ka mga kapatid. Hindi lahat ng tao tinawag ng Diyos. Tama? That's a blessing para sa iyo. Okay? Ano yung election para sa iyo? You were elect unto salvation. Yung nga umuusik sa iyo ay kaya lang ginagawa yun kasi hindi sila ligtas. Tama? Kaya ikaw, magpasalamat ka. Kasi pinili ka ng Diyos, kaya ka inuusik ay dahil iniligtas ka ng Panginoon bago pa nilikha ang mundo. At sabi dito, for the very purpose that you might inherit a blessing. Kaya kanya pinili para tumanggap ka ng blessing. Ano yung blessing na yun? It is a free gift, libre na regalo. Okay? You were elect to receive a free gift. By the way, marami nang bubudol-budol sa Facebook, ha? O, free gift. Free, may bonus ka. Nadadaya kayo. Tama, no? Mga scam, no? Mahilig tayo sa free. Wala nang free. Pero ito, makita natin liwanag po ito. Sabi, ang implikasyon po nito, ang sinasabi ito, ay meron tayong gift that you didn't, deserve. Meron kang regalo. Isipin mo, bakit ka bibigyan ng, di ba, sa Shopee, sa Lazada, Temu, you win! Ay, kung nga sa misis ko, dati kasi may ako sa Temu, ay ko, tingnan mo, i-spin ako, kunyari, miss ko, ano, sigurado yan, 10,000 yan, sigurado yan. Naloloko lang talaga, di ba? Free to free, napamahal, hindi mo naman free talaga. Pero dito mo, isipin, bakit kilala ba nila ako? Hindi. Di ba? Niloloko ka lang, di ba? Parang, pero dito, mga kapatid, itong salvation, ito, tandaan natin, sinasabi ng Panginoon, you don't deserve it. Hindi mo ma-earn ito. At hindi mo ito dahil may merito ka. Pogi ka, mayaman ka, matalino ka, no? Hindi ito. Dahil masigasig ka. Okay? No. Ito ay kaya ka pinili by God blessing. Okay? Gusto niya. Kasama bahagi ng pagpili mo sa pag niligtas ka ng Panginoon, bigyan ka niya ng blessing. Okay? Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo yung punto. Ang punto rito makita natin. Sabi niya, the point really is that we who have been freely given blessing from God without merit, meron daw po tayo tinanggap na libre mula sa Diyos na hindi natin ito pinagpaguran. Tingnan nyo. Instead of vengeance from God, we na ating na-offend, di ba? Di ba? Nagkasala tayo sa Diyos lagi, di ba? Lahat ng kasalanan ay kasalanan sa Diyos. Tingnan nyo si David, nung nagkasala siya kay Bathsheba, ano sabi niya? Nagkasala ko sa iyo. Okay? Dapat siyang parusahan, di ba? Ano dapat natin gawin? Should know well how to give a free gift of forgiveness to someone else. Diba? Tapos yung punto na yun, na tayo, na-offend natin ng Diyos. Pero, pinarusahan ba tayo ng Diyos? Hindi. Bagkos ano? Pinatawad ka. So, yun po yung punto dito makita natin. Kaya bilang mga anak ng Diyos, okay? We should be anxious. Masigasig tayo na magbigay sa ibang tao
Hindi nila deserve, hindi nila ma-earn, hindi nila ito ma-merit. Ito ay free gift of forgiveness because we have received it from God. So yung pagpapatawad ko, hindi po mahal yan. Kasi pinatawad ka ng Diyos, libre. Libre mo rin ibigay. Tama? Nung tayo ba ay inopen natin o nagkasala tayo sa Diyos, pinaghigantihan ba niya tayo? Tiniris niya na ba agad tayo? Pinisil na ba niya ang ilong natin? Jenny, mawala ka na? Hindi. Di ba? They offended us. Do we give them vengeance? Alam mo, merong minsuto sa iyo, gumawa ng kasamaan sa iyo. Ano ginagawa natin? Hihigantihan ba natin sila? Di ba dapat hindi? Tama? So I hope na ito yung itinuturo sa atin ng Panginoon. Tingnan natin yung magandang istorya, dito tayo magtatapos. Okay? Yung istorya ng nagtanong si Pedro, sabi niya, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko bang papatawarin ang kapatid kong paulit-ulit nagkakasala sa akin? Ang sabi niya, 7 beses po ba? Ano sagot ni Jesus Christ? Hindi ko sinasabing 7 beses. Kundi 70 ulit na 7. Okay. Alam nyo, sa mga pagano, kapag nagkasala ang isang tao, hindi nila papatawarin yun. Ngipin sa ngipin nga eh. Makasama ka. Ibig sabihin, ganti ka. Tama? Pero sa mga Hudyo, may ibang rules. Okay? Para sa kanila, ang pagpapatawad ay ilan? 3 times lang. Eh, bakit sinabi ni Peter, 7? Eh, ang nasa isip ni Pedro, gusto niya na sabihin ng Panginoon, oh, very impressive. Sabi ng mga Hudyo, 3 lang, ikaw 7. Times 2 pa, may plus 1 pa. Parang yun, buy 1, take 1, plus 1. So, akala ni Pedro ay, kumbaga, dinobol na niya yung standard ng Hudyo at nag-add pa siya plus 1. Ang akala niya sasabihin ng Panginoon, oy, very good, Pedro. Ang galing, mataas ang iyong pinag-aralan, pero sabi ng Panginoon, hindi 7 eh. 70 times 7. Ibig sabihin, 7 times a day na ni-record sa ibang gospel. Ang ibig na sabihin niya, just keep forgiving them. Forgive them, forgive them, forgive them. Hanggang sa... At mabibilang mo ba ng 7 times 7? 49, 70 times 7 pa rin, 400 na. Mabibilang mo ba yun? Kumbaga, ang gusto lang ng Panginoon, patuloy mo siyang patawarin. At itinuloy itong kwento. Maganda itong kwento na ito. Maaaring nangyayari sa aking buhay. Ang sabi niya, eto. Kumbaga, binigyan siya ng ilustrasyon ni Jesus Christ, si Pedro. Sabi niya, sapagkat ito yung prinsipyo ng Biblia, sapagkat ang kaharian ng langit, ito yung pamantayan ni Jesus Christ ng Diyos o sa kaharian, ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingi ng ulat o record ng kanyang mga alipin tungkol sa kanyang mga utang. Mga may pa-utang siya. At unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyong-milyong piso. Bilyon hindi bilyon Taga ata ito, taga DPWH o kontratista, whatever. Pagtangko sa mga milyon-milyon pera. Maraming utang, milyon-milyon. And then sabi niya, dahil siya'y walang maibayad. Hindi pala ito, umutang pero walang maibayad. Inutos ng hari, kasi ang pamamarando, pag wala may bayad, ipagbibili niya siya, kasama asawa, kawawa ka pala, asawa mo, pati mga anak, at ang kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Siyempre nga naman, sino nakinabang ng 1,000,000? Yung asawa mo, anak mo, tama, bumili ka ng lupa, o mga ari-arian, eh di kukumpiskahin niya, tama no? Okay, yun ang pamamaraan. Pero sinabi niya, lumubot ang tao ito sa harapan ng hari at ang makaawa. Bigyan niyo po ako ng panahon, babayaran ko sa inyo ang lahat. Ano naging tugon ng hari? Naawa, ang bagay na
sa kanya ang hari. Kaya pinatawad siya sa kanyang pagkautang at pinanayang. Wow! Napakabuti ng hari na ito. Di mo, milyon-milyon ang utang mo, magpatawad. Kaya kung may utang kayo, humingi kayo ng tawad sa Diyos para patawarin kayo ng Diyos. Okay? Okay, lang. That's merciful lang gan natin. Okay? Ngayon, tingnan natin. Ano nangyari? Pag-alis niya. Tuntua siya, napatawad siya, no? Ngunit pag-alis niya noon, nakatagpo siya ng isang kamanggagawa na may utang na 100 piso sa kanya. Okay? Ano ginawa niya? Sinunggaban niya ito sa leeg, sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Magpakasin mo. O baga, masaya-masaya siya, pinatawad sa milyong kanyang utang. Pero nung nakita niya yung isang kakilangan niya na may utang sa kanya, sinunggaban niya, sinakal sa leeg. At anong ginawa ng may utang? Tanda natin, siya milyon na ito ay 100 piso lang, ilan lang. Ang laki ng agwat ito, tama po ba, no? Pero ang sabi ng ay lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Parehas din niya, no? Di ba nangingi ng tawad siya sa hari? Pero pinatawad siya. Pero ito, ang ginawa niya? Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ito ay binalugo niya hanggang sa makabayad. And then, tingnan natin ang nangyari. Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan. Nabalitaan yung mga ginawa ng mga tauhan ng hari nang malaman niyon. Kaya pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Ano sabi? Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Ano sabi niya? Napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Tama? Ano naging response ng hari? Naawa ako sa iyo. Binigyan siya ng modelo na dapat tularan. Tama? Pero ang ginawa niya, hindi ba dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? That's the lesson. Kaya tayo tumanggap ng pagpapatawad ng Diyos. Kung tayo iniligtas niya, ang gusto ng Diyos, makitaan din tayo ng pagpapatawad sa ating kapwa. Ano nangyari? At sa galit ng hari, siya'y ipinadalinggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo papatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. So, dito po makikita natin ang mensahe ng Diyos ay kapag may umusulto sa atin, gumagawa ng masama sa atin, pag-iigantihan ba natin? Dapat ano? Kasi pinatawad tayo ng Diyos. Mas malaki ang utang natin sa Diyos. Okay? So, bilang pagtatapos, mga kapatid, so, we are to be marked as forgiving people. Dapat nakikilala tayo, mapagpatawad tayo. Bakit? Dahil pinatawad tayo ng Diyos. Kaya maganda yung t-shirt na, you are forgiven. Diba? Pinatawad ka ng Diyos. Tayo ay pinili dahil sa very purpose that we might receive a blessing. Okay? Kaya po tayo pinili ay para matanggap ng blessing. At ang salita pong inherit o yung tumanggap a blessing, ibig po sabihin niyan is to receive something you couldn't earn. Yung ipinamana sa iyo, hindi mo kayang bayaran yan, hindi mo kayang bilhin yan, hindi mo makakamit yan by your own. Kaya nga ipinamana o inherit na sa iyo, ibinigay lang sa iyo ng Diyos. Yung pagpapatawad ng Diyos. Okay? So, maintindihan niyo po ba? Yun po ang dahilan kung bakit po tayo dapat magpatawad kasi pinili tayo ng Diyos. Okay? And we have been given freely, libre, a blessing who didn't deserve it. Tandaan natin, hindi natin
tayo karapat-dapat. At dapat natin, should we not bless others who don't deserve it. Kung tayo hindi karapat-dapat na tumanggap, dapat bigyan din naman natin yung mga hindi karapat. Kaya huwag po tayo magmalaki na na-earn natin ito, yung pagpapala natin, kundi i-share din natin sa iba. Okay? So kung meron kang pagpapala na tinanggap sa Panginoon, lalo na yung pagpapatawad, libre yun, di ba? I-share mo yung pagpapatawad sa ibang tao. Kasi dapat tayong makitaan ng ganun. Hindi tayo katulad ng mga pagano, pag pinatay, papatay din tayo. Di ba? Kundi, iba tayo. O sila, sa mga Hudyo, 3 beses lang magpapatawad, pero sabi ng Panginoon, hindi 7 times. Nasabi ni Pedro, hindi 70 times 7. So, continue to forgive others. Bakit lagi nyo nang iisipin, mga kapatid, na mas malaki ang kasalanan mo sa harapan ng Diyos. Anong, yung mga gumagawa sa inyo ng kasalanan, maring mabilang mo pa sa kamay mo. Tama po ba ako? Pero yung kasalanan mo sa harapan ng Diyos, baka hindi mo mabilang. Ako niyo po ba yung punto? Kung titingnan natin ang value, kagaya nito ng ating pinagkaranan, 1 milyon ang utang mo sa Diyos. Samantalang yun, ilang libo lang, hindi mo kayang patawarin. Ang laki ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Kaya yung maliit lamang ang kasalanan ng kapwa mo. Diba? Tama po ba? At ang mga kasalanan ng kapwa mo ay yung nakikita mo lamang, naririnig mo lang, tama? Ikaw, maraming kang kasalanan na hindi alam ng kapwa mo, pero alam ng Diyos. Tama po ba? Pero pinatawad ka ng Diyos. Kaya ang tatawarin ng Diyos. Yung kasalanan mo sa asawa mo, siyempre, yung mga nabubuking niya na, tama po ba ako? Pero marami na naman ng Diyos na hindi alam ng asawa mo. Pero kaya niyang patawarin. Kung talaga ito'y mananong talaga. Ayaw na makita po natin nito. Lagi tayong titingin ang ating standard kaya ng Diyos. Okay? Kaya dapat makitaan tayo ng pagpapatawad. Sapagkat kapag tayo nagpatawad, yung mga tao na gumagawa sa ating mga kasamaan, ay mahihimas-masan. Tama? Ba't iba ito? Ito sabi sa atin, nakikita nila. Matotoo pala ang Diyos na sinasamba nito. Okay? So ito pong dahilan kung bakit kahit tayo inuusik, kahit tayo pinagwiwikaan ng masama, hindi natin sila ginagantihan sapagkat gusto natin makapagpatotoo. Gusto natin mapatunayan na meron tayong Diyos na totoo, na pumili sa atin, na nagpatawad sa atin, at pinagpala tayo. Kaya yung pagpapalang yun ay binabahagi natin sa ating kapwa. Okay? So, yan po ang makita natin. You have the right attitude, the right response, at ang susunod po na ating pag-aaralan sa susunod na linggo ay the right standard. At ito po ay galing sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita. Salamat sa mga panuntunan. Salamat sa iyong halimbawa na ipinakita sa amin. Na ikaw ay insultuhin, na ikaw ay parusahan, na ikaw ay patayin. Hindi ka nagmasal. Bagkos ay dumalangin ka sa iyong Ama, mas sinasabi, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam namin, Panginoon, na kami nagkasala rin sa iyo. Hindi kami karapat-dapat ng iyong pagpapatawad. Ngunit dahil sa iyong habag, dahil sa iyong pagpili sa amin, binigyan mo kami ng karapatan na magpatawad din, Panginoon, sapagkat ito ang nais mo na talagang totoo at makapangyarihan ang iyong ginawang sa bundok ng Kalbaryo para kami ay mapatawad at ang lahat ng guilt o yung tibo o kaya nga ay bigat o guilt ng kasalanan na aming ginawa ay talagang mapatawad mo. Ay salamat po sa iyong biyaya, salamat po sa iyong habag,
At ito po yung aming pinapangarap. Matalagang ikaw ay andang magpatawad sa mga taong nagsisisi, nananampalataya sa aming Panginoon sa Kristo. And Lord, we thank you so much sa pribilegyong ito na iyong pinakita sa amin. Kaya kung meron mag-insulto, umabi sa amin, gaya po nangyari recently sa pagpatay kay Charlie Kirk na nangangaral ng Ebanghelyo sa mga kabataan sa university doon sa Amerika. Alam ko na siya yung patawarin, makita niya na totoo ang Ebanghelyo, totoo ang Kristo na ipinapangaral at handa siya magpatawad sa sino mang magsisisi sa anumang kasalanan. Na ito ay ibang-iba sa turuan ng mga pagano at sa ibang mga relihiyon na ang turo ay paghihiganti at paglalaban at paghihimagsik. Tapos ang iyong Ebanghelyo ay nagtuturo ng pagpapatawad at pagsisisi sa kanilang kasalanan upang sila ay bigyan ng pagpapatuloy. And Lord, we thank you so much sa iyong mga salita na ito na sana'y gamitin mo ang aming buhay na kami na totoong mga pinatawad mo ay marunong magpatawad sa aming tao. Sa iyo namin binabalik ang papuri, ang pasasalamat at paggalang at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At kami po natin ang